Let's walk. Oh, ayun! Parang gumaganon siya. Yung, parang mayroon siyang rebound. Yan. Success! Sumakses ka eh. Ang taas ko. Rubber shoes na original Filipino brand. Imay na yan. Minsan lang bibili ng sapatos kaya ito doon na ang pagiging choosy. Chunky, colorful, may pangmalakasang style at pinaka-importante, comfortable sa paa. Yan daw ang inspirasyon ni Paul sa pagdidisenyo ng rubber shoes. When we started first, the goal was to be the style for the styleless. Ang sapatos na gawa ni Paul may pagmamalaki raw. Talagang original Filipino brand. Ang kanyang pambato ang Makabayan Shoe Collection. If you're looking for a shoe that best represents your Filipino heritage or you're really proud of being Filipino, yun yung Makabayan, which is ito. So, yan naman, talagang it's loud and it's proud and it just tells everyone, I am a Filipino. Pagdidiin pa ni Paul, kahit local brand daw ang mga gawa niyang sapatos, hindi raw ito papatalo pagdating sa tibay at kalidad, pang sportsman o pang aura. Tuwing umaga at hapon, ang oval field na ito dito sa Marikina Sports Complex ay napupuno ng mga kapuso nating nahihilig sa pagtakbo o yung mga nasa kanilang running era. At dahil sobrang daming active into running, maghahanap tayo ng mga runner na kakasa sa isang running shoe test challenge gamit ang sapatos na ito. Yan, kuya. Pwede ba kayo abalayan saglit? Pwede bang, meron kaming running shoe test challenge. Ayan, meron akong dalawang sapatos dito. Hindi ko alam kung kanino kasya yung isa. Alin ang size mo, sir? Sa akin po ito. Una, ang look and aesthetic test o yung ganda at disenyo ng sapatos. Ano siya eh, parang represent your country. Okay, tapos? In terms of yung design po niya, malapad yung size. Ano yan? Pagka gusto niyo ba yan sa running shoes, gano'n? Yes po, para iwas tapilok, stable. Okay, oo. Pag suot niyo na, ano yung pakiramdam? Pogi. Okay. Comfort po. Comfort. Komportable? Pati ang Bubblegang Boys na-impress din. Always are very special to us. Oh my goodness! Ito, dinisign ko to. Tingnan mo. Ang ganda! Proudly Pinoy, Makabayan para sa'yo. Totoo nga sabi ng balita, malambot talaga sa paa. Sobrang mabit ka nakakatangkad. At ano na, Kuya Kim, Makabayan shoes din yun? So it became a community of individuals, influencers, and celebs na nagtutulungan, tinutulungan namin. We promote them, and then they promote us also. So doon kami lumaki. And then now, nag-evolve na kami into more of a social media-ish type of shoe brand na ine-embrace ng tao, ng Pilipino. Look test, check. Ngayon naman, ang twist test. Kaya ba nitong suportahan ng paa sa bawat paggalaw? Enough siya na flexibility, pero hindi sobrang tigas na sasakit yung paa mo. Yeah, naku, para ka nagpipiga ng damit, ha? Pasado na sa twist test ang sapatos ni Paul. Pero may ilang twist din daw na pinagdaanan ang kanyang mga negosyo na nahirapan siyang malampasan. But I started before with a sneaker cleaning business. The problem was, nasaktuhan ng 2020, lahat ng malls nagsara. And nung nagsara naman yung mga malls, lahat ng branches ko nasa malls. I lost all of my money. Ang 50,000 na natirang pera ni Paul, ginamit naman niyang puhunan para simulan ng sneaker business. Pinangarap ko rin naman to kahit nung nasa sneaker cleaning business pa lang ako, sinabi ko talaga, I will start a sneaker brand na paaga lang. So yung pandemic for me was God's intervention na parang papaagahin ko pa yung dream mo na magkaroon ng sneaker brand. Ito na yon. May 2 physical store na ang sapatos ni Paul. Pero mas nakilala raw ang kanilang brand sa live selling. Make that step, make it. So, bali ang ginagawa namin, nagla-live sell kami. Para yung mga iba na busy sa pag-scroll sa social media or mga nagpapahinga na, makikita nila yung live namin, then napapa-flex nila yung product. Makikita nila kung madali silang makapagtanong kung ano yung size na kailangan nila. Tapos, madali naming mahanap kung ano yung prefer nila na sapatos.
ang huling test, flexibility at brake test. Pagmalakasan ba talaga at sumasabay sa galawan ng mga paa? Okay, so nung na-flex nyo na, komportable kayo. Pa rin. Comfortable po. Hindi po siya matigas. Hindi matigas. Tapos na ang mga test, oras na para tumakbo mga kuya. Go, go, go! Ayan, at dahil na pagtagumpayan ng dalawang kapuso natin ang Running Shoe Test Challenge, eto ang ating surprise. Inyo na ang sapatos na yan. At 100 kayong beses iikot. Let's go! Let's go! Kaya. Runaway success din ang negosyo ni Paul dahil sa dami ng kanilang naibentang sapatos na umabot na sa mahigit 100,000 pares. Para ma-meet ang demand sa kanilang sapatos, nagpapagawa na rin sila ng maramihan sa ibang bansa. Mas mura doon because nandun na yung infrastructure. Mas affordable yung cost na yung quality sobrang taas. But wait, there's more! Mayroon din daw silang sapatos na pampatangkad. So, isa raw sa feature ng sapatos na ito ay yung height enhancer. Parang feeling mo pag suot mo, tatangkad ka. O halimbawa ako, wala pa naman akong 5, di ba? Pag sinuot ko daw to, magiging parang feeling 5'9 ako. Taas ko na sa imagine mo, sumakses. Pero para mas maramdaman natin yung comfort ng sapatos nito, let's walk a while. Mabibili ang mga sapatos na ito sa halaga 2,000 to 6,000 pesos. Goal daw ni Paul na makilala rin sila globally. I hope and pray, and I believe it 100% that within the next 5 years, when we get a percentage of the market share of the global shoe market, we can go back to the Philippines and add value to the Filipinos by manufacturing here, adding more jobs, and influence the people of influence in the country for the betterment of us as Filipinos. Ang pagninegosyo para rin daw sapatos. Piliing mabuti at saka testingin hanggang mahanap ang perfect na kapares sa business at pag-success.